So, hey guys, welcome sa isa pang episode ng ating podcast ngayon, which is called Past Tense. Kasi nga, dito sa episode na to or sa podcast na to, we make history less boring, di ba nga? And a bit more, mas open siya sa chismis. And tama yan. And also it is educational. Don't forget, educational. Oo nga, educational nga. Nag-research pa Hmm, nga ako para dito eh. para sa akin wala akong paki sa education. Pinunta ko yung T dito, yung T. For the chismis ka lang pala dito eh. Siyempre. Well, siniswerte ka nga naman talaga. So, kasi ang topic natin ngayong araw na to is si Jose Rizal, ang ating national hero. So, i-discuss natin dito or pag-uusapan natin yung mga ano niya, yung mga struggles niya, yung heartbreaks, at pati na rin yung Aray. mga pagsusulat niya tuwing gabi. Tapos, samahan na rin natin ng konting romance, 'di ba? Tama. Oh, yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Si Rizal yung nag-abroad siya. Siya yung ano parang exchange student talaga eh. OG Literal ng na OG OG eh. exchange student talaga eh. Tapos, ngayong araw na to, ang episode natin ngayon is si Rizal. Entitled ngayon na Rizal, yung buhay ni Rizal, yung mga books na sinulat niya, his brains, at saka yung mga broken hearts. Dami rin pala talagang pinagdaanan ni Rizal, no? Oh. So, para umpisa na natin to, una, nung nandun si Rizal, nagpunta siya sa Spain para mag-aral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Imagine niyo, 20 years old pa lang siya dun, mga ganun, nanggaling siya sa Calamba. So, suddenly, nandun siya, tapos nasa Europe. Napapaligiran siya ng mga new ideas, arts, and people. So parang marami siyang gusto gawin eh, no? Para ma-distract lang siya ganun. Exactly. Pero alam niyo ba kung ano yung pinakang cool doon? Na Ano? kahit na-homesick siya at paminsan wala na rin pera or broke na siya, alam mo yun, si Rizal, focus na sa goal eh. Ito yung goal niya. 'Di ba? Nakaganon lang siya eh. Tapos, tuwing gabi mag-aaral lang siya, tapos magsusulat ng mga letters para sa kanyang sa kanyang pamilya. At tapos alam mo ba yun? Nag-took up ng fencing si Rizal. Tapos Oh, nagpe-paint din siya on the side. grabe. Oh, grabe. Multitasking talaga siya. Yan ang cool sa kanya. At nakakuha pa siya ng degree sa philosophy at letters. While nag, natututo din siya ng maraming multiple languages. Grabe. Grabe. Ako nga hirap na hirap ako yung sa lesson natin sa foreign eh. Tapos siya ang dami 'Di ba? niyang inaaral. Oh my God. Hirap na nga tayo sa Yun FL lang. natin. So dito pa lang talaga, malalaman na, makikita na agad natin na si Rizal is built different. Sheesh. Pero alam mo ba, kung ano yung mas nagiging relatable tayo. Ano yun? Meron din siya mga moments of burnout. Kasi Hmm. nagsulat siya dati na nami-miss na niya yung Pilipinas. Nami-miss na rin niya yung mga pagkain. At eto, isang trivia. Alam mo ba kung anong ang paboritong dish ni Rizal? Adobo. Mali. Mali. Tinola. Sobrang bongga Tinola. nga. Tinola. Pwede rin. Alam niyo ba na nagko-conflate din siya sa kanyang mga labahin at mga pera kung saan niya kukunin ito. At kahit na national hero pa siya, hindi yung pagdaanan niya din ang pagpupuyat at pagtitipid katulad nating mga students pa. Grabe. Broke din pala si Rizal dati. Parehas kami. Oh my God. Exactly. Exactly, pare. Exactly. Literal na the struggle was real. Pero, alam mo yun, he made it work.
despite all those challenges na kinaharap niya nung time na yun. Oo, ngayon, pag-usapan natin paano siya nag-aral sa pagiging estudyante hanggang sa maging legendary siya sa Sheesh. pagsulat niya rin ng No Limit ang Here at El Filibusterismo. Yan yung mga novels na gumising sa diwa ng bawat Pilipino. Tama. Pero yung pagsusulat na yun, hindi yung madali eh. Pero kasi makikita mo na Rizal was always on the move. Parang paalis-alis siya or palipat-lipat siya. From Spain to Germany to France to Belgium. Hanggang sa nahuli siya na napunta ulit siya sa Pilipinas, di ba? Grabe naman yun. Parang nagbabakasyon lang siya pero nagsusulat pala siya ng ano. No? Grabe. Tama ka din. At tandaan natin, he was doing it daily na kahit na wala siyang pera. Minsan nag-skip pa siya ng pagkain niya para lang makapag-print siya sa labas. At Grabe. imagine, nagugutom siya para lang sa kanyang art. Commitment niya yan. So yan talaga yung commitment eh, no? Pero hindi lang niya sinulat yung mga libro na yon just for clout eh. Sinulat niya yon dahil gusto niyang magising at mabuksan yung mga mata ng mga Pilipino sa mga injustices ng Spain, na Espanya during those times eh. Tama. Parang siya yung nagpauso ng truth bomb dati pa. Diba? Tama. Exactly. At ang cool dyan, sa disiplina niya na yun. Katulad ng kahit na nagta-travel siya o nakakipagkita siya sa mga bagong tao, may panahon pa rin siya para mag-research at magsulat. Alam mo, yan yung gustong-gusto ko na matutunan eh. Yung pagbabalance ng passion, tsaka yung mababalance mo lang yung passion mo sa mga gusto mo sa buhay, tsaka yung daily life mo lang talaga. Ako, wala akong alam dyan kasi wala na nga akong allowance eh. Inuubos mo kasi sa Tulong. Pokemon eh. Oo. Di ko kaya maging Rizal. Same. Kaya si Rizal, nagre-remind siya sa atin na ang pagiging consistent natin, kayang talunin ang talent. So, hindi man siya ang pinakamayaman, pero may drive siya para gawin ang lahat. Yan talaga ang commitment. Pero, alam mo let's be real. Hindi lang we can't just talk about Rizal when he was in abroad without mentioning, his international affairs. Sana all. Sana all talaga. Grabe ka talaga, Rizal. Mga 1, 2, 3, 4, 5, dami. Sobrang dami. Meron talaga sa kakaunti lang naman yun. Sila sa Segunda Kadikbak, Consuelo Ortega, Becky Beckett, Jose San galing sa Japan, at of course, ang pinaka-espesyal na sa Josephine Brackett. Sheesh. Diba? Kung titingnan mo, mas marami pa siyang relationship kesa sa mga majors natin. Grabe nga yun eh. And lahat dun, hindi lang basta-basta relationship yun. May ginawa rin talaga siya dun. Wala, hindi lang parang joke-joke lang, di ba? Sakto. Nirespect niya din ang mga kababaihan katulad ng respect niya sa ibang tao. It's just naging progressive ito sa pagtakbo ng panahon. Totoo yan. At siguro dahil na rin dun, kaya ina-admire siya ng maraming kababaihan eh. Kahit hindi siya ganun kapogi. Pero at least, di ba, may Pogi sense yun. siyang kausap and consistent din siya sa mga bagay-bagay. May pag-asa pa siguro ako, no? Dapat maging matalino rin ako, parang Rizal, no? Diba? Smooth, Tama, tama. kahit di kapogian, basta smooth tapos Only. matalino. Street smart ba? Combo na combo yun. Pero in fairness through all that, hindi siya hindi siya naligaw ng landas sa kanyang mission.
So, kahit sa lahat ng relationships na yun, tinuruan siya nito about love, culture, kasi iba't ibang countries din naman galing yung mga relationships ni Rizal, 'di ba? Mm. Tapos sa human nature na rin kasi dito nakuha niya yung mga lessons na nag-shape sa kanya sa mga kanyang sinulat tulad ng No Limit Tangere. At ang best part yan, yung mga experiences na ni Rizal na pinag-aanan niya sa kasama ang ibang tao ay yan ang nagpagawa sa kanya na nagiging tao niya. Mm. So after all of that mga pre, ano sa tingin niyo yung mga natutunan niyo based sa mga experience ni Rizal abroad? Ikaw ba, Ivan? Sa tingin ko, yung growth, yung nangyayari yan sa pag na naranasan natin na mag-step out sa ating comfort zone. Kahit na ano tayo, ma-fail tayo o sa pag-aaral o sa pagtuto o kahit kumain lang ng malamig na tinapay sa Madrid, kahit ano pa man yan, kaya natin yun. Tama, tama. Tama. Ikaw ba, Kadu? Para sa akin yung grabe kasi dapat talaga maging matalino ka talaga eh para maging pogi ka eh. Pero joke lang. Pero ano talaga, pinakita ni Rizal na parang hindi yung mismong talino, yung 1 plus 1, 2, ganun. Parang yung street smart ba na parang kaya mo mag-adapt, yun yung importante eh. Hindi lang talino. Nasa ugali rin, all in all, parang combination siya. Exactly. Kahit nasan man si Rizal, whether nasa Spain man siya, sa Germany, sa Kalamba, nag-stay curious pa rin si Rizal eh. Curious, disciplined, at saka passionate pa rin sa goal niya eh. Kasi nga, 'di ba? Anong sabi ni Rendon? Focus ka lang sa goal mo, 'di ba? Ganun Ito no? yung goal mo. Ganun lang eh. At yun ang something na makaka-relate tayong lahat. Kahit tayo, nag-try din tayo, sumusubok tayo na mahanap ating lugar at matuto at maybe na fall in love along the way na din. Amen. Amen, pre. Amen. Amen. And para sa akin, less heartbreak and pengin ng pera. Wala na akong pera eh. Ibenta mo na kasi yung mga Pokemon cards mo, pre. Like, Ang dami mo na kasing ipon eh. Rizal, turuan mo ako. So, ayun nga, that's it for today's episode na Rizal Abroad, his books, his brains, at saka yung mga broken hearts. So follow us for more chistis with Dini. And remember, study hard. 1. Magmahal wisely, wisely. Two, Chill lang, chill lang. Tas chill lang maybe, tayo. maybe just wag mong gagawin to. Mag-write ng national novel about your ex. Maling-mali, Grabe ka X yan, naman. pre. X yan. Hayaan mo X na. yan. So, ayun guys, thank you for listening. This has been a great episode. Marami tayong natutunan about Rizal, yung mga works niya, his love life, his heartbreaks, pati yun na rin yung mga experiences niya abroad. So, Oo, yung baon all niya. in all guys, marami ba tayong natutunan? Oo, Marami naman. marami rin. Diba? So, ayun, again, thank you guys for listening and we'll catch you on the next one. Peace.